Lansalio Rodriguez! Punyemas! Kanina pa ako sigaw ng sigaw dito. Kapag hindi mo talaga bubuksan tong pintong to, tatawag ako ng pwedeng mag-demolish sa buong bahay na to. Lance! Iyon ang paulit-ulit na naririnig ni Lance nang magmulat siya ng mata. Napairap na lamang siya at natatawa, lalo na't kahit nasa kwarto siya ay rinig na rinig talaga niya ang boses ng kaibigang si Mabel. Tumayo naman siya agad at binuksan na ang pinto. At tulad ng inaasahan, isang malakas na batok agad ang sumalubong sa kanya. Aray ko naman, ikaw Mabel kung hindi lang talaga ako mabait, matagal na kitang sinampahan ng sunod-sunod na kaso. Kaso mo mukha mo? Ang tagal mo akong pagbuksan ng pinto Malamang, Sabado ngayon at walang trabaho. Eto na nga lang ang rest day ko, nambubulabog ka pa. Sa naiinis ako sa iyo Sino ba yung damulag na ka-blind date ko kagabi? Iyon na nga lang ang unang beses na tutulungan mo ko, palpak pa. Anong palpak doon? Sinunod ko naman ang sinabi mo Alin doon ang sinunod mo, Aber? Sabi mo, ihanap kita ng blind date. Hindi ka pa nga nagpapasalamat sa akin dahil nag-effort pa talaga ako na hanapin siya. Diyos mio, Jezebel at Marimar, niliteral mo naman na blind. Pati pag-upo niya, kailangan ko pang alalayan. Nag-hire pa ako ng makeup artist para sa gabing yon. Pero hindi niya naman pala nasisilayan ang kagandahan ko. Doon na nga napahagik-hik si Lance na mas lalo namang ikinainis ni Mabel. At sa huli ay nakatikim pa ito ng pangalawang batok mula sa dalaga. Aray physical na yan. Sasampahan talaga kita ng physical injury. Kung baliin ko kaya yung mga buto mo sa katawan? Nakakainis! Ang perfect ko na kagabi Ang ganda-ganda ko. Sinadya ko pang ilabas ng pangmalakasan kong cleavage na inipit ko pa ng bonggang-bongga sa bra ko para may makita lang, pero useless. Ikaw naman kasi, masyado kang atat. Darating din ang lalaking para sa'yo. Ay hindi, wala na tayo sa Maria Clara na panahon. Kailangan na rin nating dumiskarte. Lance, sa susunod na buwan, 30 na ako. Baka kapag nakita ko na si Dawan ay menopause na ako nun. At least nakita mo pa rin siya. Gago ka ba? Mas mabuti na ngayon dahil ready na ako. Paano kung bukas hindi na ako magising? O masagasaan ako ng sasakyan? Ayokong mamatay ng virgin, haler. Iyan lang ba talaga ang problema mo? Oo, financially stable na ako, Lance. Alam mo yan. Pinaghandaan ko ng ilang taon ang kinabukasan ko, lalaki na lang ang kulang. Okay na sana siya dahil may-ari ng planta. Kaso, bulag naman. Paano niya malalaman na napakaswerte niya at napakaganda ng babaeng kaharap niya? My gosh! So anong ginawa mo sa kanya? Wala, tinext ko ng sobrang haba. Nakalimutan ko na useless lang din pala dahil hindi niya rin yon mababasa. Hi Lance, pagod na ako. Pagod saan? Pagod na akong maging maganda. Sira. Binulabog mo lang talaga ang umaga ko para dyan sa rant mo Siyempre naman no. Please help me. Hanapan mo ako ulit ng bagong kadate. Aalisin ko na ang word na blind at baka padalhan mo na naman ako ulit ng sandamakmak na bulag. Natulungan na kita, Mabel. Looking for the perfect guy for you isn't my priority. Lance naman, umalis ka na lang, okay? Para makabalik ako sa pagtulog. Hindi mo na ba talaga ako tutulungan? Wala nga akong love life Hindi ko nga matulungan ang sarili ko para maghanap din ng babae na para sa akin. Sa'yo pa kaya? O sige, ganito. Kapag ba sinahuran kita everyday, papayag ka na tulungan ako? Saglit na tahimik si Lance.
pero agad rin iyong napalitan ng malakas na pagtawa. Talagang sinusiguro mo na hindi tayo magkakatuluyan, Ang tinutukoy ni Lance ay ang usapan nila noon ni Mabel, na kapag parehas na silang tumuntong sa edad na 40 at wala pa rin silang makita o makakasama nila sa habang buhay o hindi pa sila na ikakasal, ay sila na lamang ang magpapakasal. Sira ulo to, parang sinasabi mo rin talaga sa akin na wala na akong makikitang lalaki Of course, just kidding. Magkano ba ang offer mo? Magkano bang sinasahod mo monthly dyan sa trabaho mo? Dodoblehin ko. Cool. Pwede na rin pala akong mag-resign dahil tiyak kong matatagalan pa bago ako makahanap ng lalaking para sa'yo. Pagbibiro pa ni Lance na ikinairap naman ni Mabel. Kumapit sila sa kasunduan nilang iyon. At hindi naman nabigo si Lance na maghanap ng lalaking para sa kaibigan. Ngunit ang lahat ng ipinapakilala niyang lalaki kay Mabel ay hanggang getting to know each other stage lamang. Malapit nang mawala ng pag-asa si Lance sa pagtulong dito. Kaya nang mabigo na naman ang huling lalaking ipinagkasundo niya kay Mabel, ay doon na niya kinausap ang kaibigan. Ano ba talagang gusto mo You want a date? Ibinigay ko na sa'yo. Ilang lalaki na ba yon? 8. Lance naman kasi, ang babastos na mga nire-recruit mo. Kung hindi man bastos, mabaho naman ang bibig. Wala na bang iba? Gusto mo ng lalaki, binigyan ka na nga, namimili ka pa. Kaunti na lang talaga ang pasensya ko, Mabel, at mauubos na. Pero yung si Greg, yung nakadate mo kagabi, he's a businessman. Hindi mo rin ba siya gusto? Yumuko naman agad si Mabel bago tiningnan ng kaibigan. Lance, kasi ano? Don't tell me may ginawa siya sa'yo. Kasi noong pauwi na kami at ihahatid niya na sana ako sa bahay, hininto niya ang kotse sa may madilim na parte ng kalsada at walang kailaw-ilaw doon. Doon sinubukan niya akong galawin. What? Pero nakatakas ako. Nang masense ko kasi na may plano siyang masama sa akin lumabas na agad ako ng kotse at tumakbo. Wala na nga akong suot na sandals dahil ayokong mahuli niya ako. Takot na takot ako noon. Agad na kuyom ni Lance ang dalawa niyang kamao at tiimbagang na lumabas ng bahay ng dalaga. Agad namang sumunod si Mabel at sinubukan pang pigilan si Lance. Pero wala na rin siyang nagawa. Nang gumayak ito at halos paliparin na ang kotse sa pagmamadali. Sa taranta ay bumalik din muna si Mabel sa loob ng kanyang bahay. Kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at sinundan ng kaibigan. Punyemas, sana hindi ko na lang pala sinabi kay Lance ang totoong nangyari kagabi. Baka mapahamak pa yun, sa nag-aalala niyang tono. Sinubukan niya ring tawagan ng paulit-ulit ang cellphone ng kaibigan. Pero ring lang ito ng ring. Hindi niya na kasi nakikita ang kotse nito sa bilis nitong magmaneho kanina. Ilang minuto pa nga ay nakita niya na ang kotse ni Lance na nakaparada sa labas ng isang building. At nang saktong paglabas siya ng kotse ay ang paglabas naman ni Lance na may sugat pa sa labi. Goodness, Lance, ano nangyari? Binigyan ko ng leksyon ng Greg na yon. Hayop siya. Sino ba siya sa akala niya para gawin niyon sa'yo? Walang pwedeng bumasto sa'yo. Naiintindihan mo ba? Hanggat nandito ako, walang pwedeng gumawa sa'yo ng masama. Dadaan muna siya sa kamay ko bago niya magawa yun sa'yo. Get in your car, muwi ka na. No, get in my car at gagamutin ko ang sugat mo. Mabel, Lance, huwag ka nang magmatigas. Sige na, pumasok ka na sa kotse ko. Wala na ngang nagawa pa ang binata kundi sundin si Mabel at hayaan itong gamutin ang sugat niya. Aray, dahan-dahan naman. Wow, umaaray ka dito pero sa nagbabagang suntok na galing mismo sa Greg na yon, walang aray. Kasalanan mo naman kasi ito Bakit ba bigla-bigla ka na lang sumusugod doon?
Kung ikaw ba ang nasa sitwasyon ko, hahayaan mo na lang ba na gawin yun sa akin? Hindi. Yun naman pala eh. High school pa lang magkaibigan na tayo, Mabel. Sanay ako na lagi mo akong ipinagtatanggol noon dahil binubuli ako ng mga kaklase natin. Kesyo, nasa private school ako pero sardinas lang ang ulam ko. Ikaw lang ang bukod tanging nakipag-usap sa akin at kumaibigan. Palagi mo rin akong ipinagtatanggol, kaya magmula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo. Isa pa, deserve lang ni Greg yun. Ayaw ko ng lalaking ganon para sa'yo. Hindi man aminin ng dalaga, pero nang sandaling iyon ay nakaramdam siya ng kilig. Hindi naman iyon bago para sa kanya, dahil natural na ang pagpapakilig ni Lance dito. Na kahit sa simpleng paraan o simpleng salita lamang, ay hindi alam ng binata na abot hanggang langit na ang kilig na kanyang nadarama. Kaya please lang Mabel, enough already. I mean, gusto kong tulungan ka, pero sa pagmamadali natin, ayaw ko naman na mapunta ka sa lalaking hindi ka deserve. Don't settle for less. Muling saad ni Lance. Oo na. Hindi ko na ipagpipilitan ang sarili ko. Simula ngayon, hihintayin ko na lang na dumating ang lalaking para sa akin. Bahala na kung dumating siya ng late. Kahit menopause na ako at puno na ng kalawang tong kuweba ko. Bahagya namang natawa si Lance kaya medyo nakampante ang dalaga. Tinatawa-tawa mo dyan. Akala mo ba joke yon? Hindi ah. Hindi ba? Akala ko kasi biro eh. Pero seryoso Mabel, everything is worth it. Kung ramdam mo na huling-huli ka na sa biyahe, itatak mo sa isip mo na nahuli ka lang, pero makakasabay ka pa din. Isa pa, willing akong sumabay sa'yo no, para hindi ka lonely. Sira, diinan ko tong sugat mo eh. Mag-asawa ka hoy, sayang yung jeans mo. Ang gwapo-gwapo mo kaya tapos hindi ka mag-aasawa? Asus! Tatayo pa rin naman tong alaga ko kahit 40 na ako eh. Oh, sige nga, kapag 40 ka na, i-check ko kung tatayo pa ba yung barangay tanod mo. Excuse me, hindi to barangay tanod no. Kahit papano, nag-level up naman siya. Oh, ano na yan, kapitan? Mayor. Parehas na nga nagtawanan ng dalawa at parang wala namang nangyari dahil balik agad sa normal ang dalawa. Simula din noon ay itinigil na rin ni Lance ang paghahanap ng lalaki para kay Mabel dahil mismong si Mabel na ang sumuko. Hihintayin niya na lamang kung kailan darating ang lalaking para sa kanya. Hanggang sa dumating nga ang sitwasyon na parehas may ipinakilala ang common friends nila na mga bagong kaibigan. Sakto naman na may gusto din ang lalaki kay Mabel. At nagsimula ng magpahiwatig ng nararamdaman. Kaya nang bisitahin nito ang dalaga sa bahay nito ay naroon din si Lance. Oh, hey dude, maniligaw ka rin? Tanong pa ni Clint kay Lance. Hindi, ako ang guardian niya ngayon. Kaya ako muna ang susuri sa'yo bago kayo mag-level up nitong kaibigan ko. Oh, okay, walang problema. Sige na, mag-usap na kayong dalawa. Dito lang ako sa likod. What? Lance, nakakahiya. Plano mo ba talagang pakinggan ang mga pag-uusapan namin? Saad naman ni Mabel na parang natatawa na rin. Siyempre, paano ko susuriin itong bagong manok na panabong kung hindi ako makikinig? Baka mamaya magplano na kayo kung ilang anak ang gagawin nyo eh. Hi, fine. Basta wag kang epal. Makinig ka lang dyan. Iyon naman ang ginawa ni Lance. At habang nakikinig ay pinagmasdan niyang mabuti ang kabuuan ni Clint. Gwapo, gentleman, mayaman, at mukhang may paninindigan. Iyan ang mga katangiang hinahanap ni Mabel sa isang lalaki. Sa pakikinig niya naman ay pansin niya ang pagiging understanding at soft-spoken nito. Wala siyang nakikitang negatibo sa binata. Kaya nang umalis ito sa bahay ni Mabel, ay tinanong agad ng dalaga kung ano ang tingin nito kay Clint. Pwede na. Sagot lamang ni Lance dito. Anong pwede na? Gusto ko yung totoong feedback. Ano, okay ba siya?
Ikaw lang ang makakasagot dyan, Mabel. Kitang-kita ko pa nga ang pagkakilig mo sa Clint na yun eh. And it's very obvious. You like him too. Oo nga, pero gusto ko pa rin marinig ang sasabihin mo. Well, okay siya. Pasado siya para sa akin. Pero ikaw pa rin ang masusunod. Oh my, so pwede ko siyang sagutin? Sagot agad. Mabel, magpakipot ka naman. Uso pa rin naman ang Maria Clara style na paghahalataan ka eh. Gago ka talaga eh, no? Hindi ko naman siya sasagutin agad-agad, no? Tinatanong lang kita in advance para walang maging kontrabida sa love life ko. Epal ka pa naman. Oo na, pwede. Payag na ako. Basta make sure na hindi ka sasaktan nun na dahil kapag pinaiyak ka ng Clint na yon, uupakan ko talaga ang mukha nun. Sa saya ay niyakap nga agad ni Mabel ang binata. Nakaramdaman ng kaunting kirot si Lance sa kanyang puso, pero napangiti pa rin siya dahil alam niyang masaya ang babaeng matagal niya nang iniibig. Medyo tumistansya na rin si Lance kay Mabel. Hindi niya naman ito iniiwasan, pero mas pinili niyang hayaang mas magkakilala pa si Mabel at Clint. At hindi iyon mangyayari kung lagi siyang nasa likod ng dalaga para bantayan ito. Ngunit kahit may Clint na si Mabel, ay hindi pa rin ito maiwasang hindi mamiss ang binatang si Lance. Kaya ng Sabadong iyon ay nagpunta siya sa apartment ng binata. Bahagya pang nagulat si Lance dahil pagbukas niya ng pinto, ay mukha agad ni Mabel ang kanyang nakita. Ginulat mo naman ako. Nagulat ka ba dahil mas lalo akong gumanda? Nakakatawa. What are you doing here? Bubulabugin mo na naman ba ang araw ko? O baka naman panibagong rant na naman yan tungkol kay Clint? Hindi, wala akong rant ngayon. Bakit? Bawal na ba akong pumunta dito? Bawal ka na bang bisitahin, ha? Hindi naman. Asus, hindi mo pa ako diretsahin. Namimiss mo ako, no? Huwag kang feeling naboboard lang ako sa bahay kaya pinuntahan kita dito. Isa pa, gusto ko rin sanang yayain ka. Gusto sana kitang isama sa probinsya ngayong Martes. Isang araw lang tayo doon, may sadya lang ako. Bakit hindi si Clint ang yayain mo? Hindi ba siya available sa Martes? I guess available naman siya. Hindi ko alam, hindi ko naman tinanong eh. Eh di, tanungin mo. Wag na, ikaw lang ang sasama ko. Wow, nakapag-desisyon ka na agad? Hindi mo pa nga ako tinatanong kung papayag ba ako o hindi. Tsaka alam mong may trabaho ko sa Martes, Mabel. Lumiban ka na lang muna. Sige na, samahan mo na ako, please. Si Clint na lang ang tanungin at pasamahin mo, hindi ako pwede. Ang OA mo na ngayon hindi na nga lang ako nagagalit sa'yo kahit wala ka ng good morning, afternoon, at evening messages sa akin eh. Hindi mo na rin ako dinadalaw sa bahay. Tapos ngayon, tatanggihan mo pa ako? Malalaki na tayo. I am just your friend. Lagi naman akong nasa likod mo eh, at hindi ako mawawala. Pero sa mga sitwasyon na ganito, kailangan mo ring malaman na sagot pa rin ang no. Isa pa, bigyan mo ng chance si Clint na sumama sa mga adventures at whereabouts mo para mas lalo mo pa siyang makilala. Ang OA mo, bigyan mo na nga lang ako ng merienda at manonood na lang din muna ako ng TV dito saglit. Wala ka bang TV sa inyo? Dadagdag ka pa sa bills ko ha. Sige na, maupo ka na dito, mahal na Reyna, at maghahanda na po ako ng pwede mong makain. Lalagyan ko ng lason para madala ka. Sige, subukan mo at babatukan talaga kita, makikita mo. Nagtawanan na lamang ang dalawa, pero pagkatapos niyo'y ibinaling na ni Mabel ang atensyon sa palabas na kanyang pinapanood. Ilang sandali pa'y biglang nag-vibrate ang cellphone ni Lance na nasa mesa na malapit lamang sa dalaga. Lance, phone mo! It's ringing! Pagtawag niya sa binata. Lance! Muli niya pang tawag dito pero wala siyang narinig na sagot. Ay, ayos na ang pagkakahiga ko dito oh. Sino pa kasi itong Jessa? Sinong Jessa?
At may heart pa sa dulo ng pangalan na. Sa kuryosidad ay sinagot na nga ni Mabel ang tawag. Hello? Panimula niya. Hi, is Lance there? Ngunit hindi pa man nakakasagot muli ang dalaga ay dumating na si Lance kaya agaran rin niyang ibinigay ang cellphone dito. Kita niya pa ang paglabas ni Lance nang sandaling mahawakan niya ang cellphone kaya pinagmasdan iyong mabuti ni Mabel. At nang makita niya ngang ibinaba na nito ang cellphone ay dali-dali na siyang bumalik sa pagkakahiga. Ikaw pakialamera ka ng phone. Saad pa ni Lance sa kanya. Whatever, nasaan ang pagkain ko? Teka lang po mahal na Reyna at patapos na po. Akala mo naman talaga may iniwang groceries dito sa bahay? Pabiru pang muli ni Lance. Maya-maya pa'y inilapag na nga ng binata ang pagkain na para sa kanilang dalawa. Kaya doon na napaupo si Mabel. Gusto pa sana niyang ituon ang atensyon sa pinapanood na palabas, pero nang makita niyang nakaharap si Lance sa cellphone nito, habang pangiti-ngiti ay doon na siya nagsalita. Ang saya! May pangiti-ngiti ka pa talaga dyan? Pumasok na ba ang sahod? Gaga, wala pang sahod. Petsa 3 pa lang, ang layo pa ng akin siyo. Bakit nakangiti ka dyan? Tsaka, sino yung Jessa? Bakit may pa-heart pa sa dulo ng name niya? At bakit kailangan mo pa talagang lumabas para lang sagutin siya? Sino ba yan? Dahan-dahan lang sa pagtatanong. Survey ba to? Kilala ko lang to. Kasamahan siya nila Clint na ipinakilala sa atin ng kaibigan natin. Tsaka siya ang nag-save ng number niya dito sa phone ko at siya din ang naglagay ng heart. Bakit kailangan mo pang lumabas para sagutin siya? Dati-rati naman kapag may tumatawag sa'yo, rinig na rinig ko May issue ka na agad doon? Wala lang yun. Maloko ka kasi Baka kung ano pang sabihin mo at ma-discourage pa yun. Ano naman ngayon? Concern na concern ka Nililigawan mo na ba yun? Hindi Hindi o hindi pa? Hay nako, bahala ka na sa buhay mo. Kung sa akin, sobrang stricto ka. May nalalaman ka pang pasuri-suri. Pero kapag ikaw, secret. Kunwaring pagtatampo pa nito, saka tumayo. Saan ka pupunta? Kay Clint, ang boring mong kausap. Dahil na rin sa pagkabigla ni Lance, ay hindi niya na nasundan pa ang dalaga na nooy nagmamadali ng lumabas ng kanyang bahay. Samantalang si Mabel naman ay hindi na nga maitago ang gigil na nadarama. Hindi man niya kasi aminin pero nagsiselos siya. May palabas-labas pa? Sikreto pala ang gusto mo Di go. Simula ngayon, wala na akong sasabihin sa'yo. Manigas ka. Naiinis niyang wika, saka kinuha ang cellphone para tawagan si Clint. Yes, hello Mab. Pagsagot pa agad ni Clint sa linya. Where are you? Nasa kondo ko. Why? Meet me at Z's Cafe. May itatanong lang ako sa'yo. Iyon na ang huling wika nito at ibinaba na ang linya. Pagdating sa cafe ay nag-usap lamang sila saglit ni Clint ng kung ano-ano. Hanggang sa maipasok niya nga sa usapan ang tungkol kay Jessa. May kilala ka bang Jessa? Isa lang naman ang friend kong Jessa. Si Jessa Ray. Bakit? May picture ka niya? Sa phone ko? Nope. Pero alam ko ang social media account niya at may mga picture siya doon. Why did you ask that all of a sudden? May narinig lang ako Pwede ko bang makita? Ipinakita naman agad ni Clint ang litrato ni Jessa. At doon na nagsimulang maramdaman ulit ni Mabel ang kanyang insecurities. Sobrang ganda kasi ni Jessa at para itong manika kung titingnan. She's pretty. No, she's gorgeous. Bakit hindi siya ang niligawan mo? Seriously? Well, yes, she's gorgeous. Pero may iba akong hinahanap sa isang babae. At sa'yo ko yon nakita. Hindi naman kasi lahat ng lalaki mukha ang tinitingnan. Kung sa bagay. Minsan sa dibdib at sa puwet din kayo tumitingin Silly, hindi ganun yon. She's just really not my type.
If that is, pwede mo ba akong samahan sa probinsya sa Martes? Hindi kasi ako sanay na bumabiyahe na mag-isa simula't simula eh. Noon pa man ay lagi na akong sinasamahan ni Lance. Okay, I get it. Don't worry, I'm willing to cancel all my appointments para samahan ka. Talaga? Of course, ilang araw ba tayo doon? Isang araw lang, may sadya lang talaga ako. Kahit nakatanggap ng galing sa puso na oo si Mabel galing kay Clint, ay hindi niya mawari kung bakit imbis na maging masaya ay nakaramdam pa siya ng kalungkutan. Marahil, iba kasi kapag si Lance ang kasama niya. Dahil hindi niya namamalaya ng oras, kahit pa sobrang layo ng biyahe nila. At tulad nga ng inaasahan, ay para lamang walang kasama si Mabel sa biyahe. Oo, at kasama niya si Clint dahil sinamahan siya nito. Pero mas masaya pa talaga kapag si Lance ang kanyang kasama. Nagdaan ang ilan pang araw at mas lalong naramdaman ni Mabel ang paglayo ng loob nila ni Lance sa isa't isa. At mas lalo ngang lumayo ang loob niya dito nang marinig niya mismo kay Clint na may sinagot na daw na manliligaw si Jessa. At kung hindi siya pwedeng magkamali, ay baka si Lance na ang tinutukoy nito. Kaya sa mismong kaarawan ng dalaga, ay napilitan na rin siyang sagutin si Clint. Bagay na nalaman kaagad ni Lance nang isa-isang magbigay ng mensahe ang mga kaibigan at iba pang bisita na nakidalo. Thank you so much for saying yes, babe. Happy birthday. Mensahe pa ni Clint sa nobya at inabutan pa ito ng nagkagandahang mga bulaklak saka ginawaran ng halik sa noo. Matapos makapagbigay ng mensahe ang lahat, ay nagpasya na muna si Mabel na pumasok sa loob ng kanyang bahay, na agad ring sinundan ni Lance. What was that for, huh? Kayo na? Napalingon naman ang dalaga at medyo nagulat pa sa paglapit ng binata sa kanya. Lance, nasa labas ang party. Pero nasa loob ang nagse-celebrate ng party. Fine, bakit? Kayo na? Hindi pa ba na-gets ng brain cells mo ang pagtawag ni Clint ng babe sa akin kanina? Kung hindi gets, sige, ako na mismo magko-confirm. Yes, kami na. Kailan lang? Bakit hindi ko alam to? Tsaka diba sabi ko sa'yo magpakipot? Mabel, ilang linggo mo pa lang siyang nakikilala. Nasa haba ba ng buwan o taon ba talaga yan, Lance? Isa pa, alam mo na to. Di ba nga't sinabi mo pa sa akin na sagutin ko siya dahil nakikita mo namang mabait siya? Yes, sinabi ko nga yun. Pero it doesn't necessarily mean na sagutin mo na siya agad-agad. Ano ba naman yung kahit 4 o 5 buwan mo siyang hayaang maging consistent sa panliligaw? Ni hindi mo man lang ako sinabihan na, Lance, sasagutin ko na si Clint ngayon ha. Nagulat na lang ako. Same issue. Anong same issue? Kasi hindi mo rin naman sinabi sa akin ang tungkol kay Jessa. What about her? Bakit ko naman sasabihin sa'yo ang tungkol kay Jessa? Ano siya? Importanteng tao? Hindi ba? Deny ka pa. Nasabi nga sa akin ni Clint na sinagot na daw ni Jessa ang manliligaw niya eh. And so, anong connect nun sa akin? Teka, hindi ba ikaw yun? Hindi ba ikaw ang manliligaw ni Jessa? Of course not. Bakit ko naman siya liligawan, aber? Ni hindi ko nga nire-replyan ng mga messages niya eh. At nung tumawag siya, yun ang unang beses na sinagot ko yun dahil pakialamera ka. Ramdam ni Mabel ang pag-urong ng kanyang dila ng mga sandaling iyon. Ang tunay na dahilan pa naman kung bakit niya sinagot si Clint ay para gantihan si Lance. Pero wala naman pala siyang dapat gantihan dahil wala naman palang ginawa ang binata. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Bakit ko nga sasabihin sa'yo? Jessa's nothing to me. She's not my type. Basta, panindigan mo yung pagiging matigas ng ulo mo. Ipagdasal mo lang na huwag kang saktan o lokohin yung Clint na yan dahil hinding-hindi ako magdadalawang isip na sampulan siya. Uuwi na ako. Happy birthday na lang. Huling saad ni Lance
at hindi na nagpapigil sa pag-alis. Nasapupan ni Mabel ang kanyang ulo at kasabay noon ay nakagat niya rin ng mahina ang kanyang ibabang labi dahil sa katangahang nagawa niya. Kaya ang inaakala niyang masaya at perpektong birthday party ay hindi niya naramdaman dahil sa nalaman. Naiinis naman si Lance sa kanyang sarili dahil hanggang ngayon ay naduduwag pa rin siyang sabihin kay Mabel ang totoo at kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Dahil imbis sabihin niya na huwag sagutin si Clint, ay taliwas pa doon ang sinabi niya. Pero wala naman na siyang magagawa dahil hindi niya na mababawi ang mga salitang pinakawalan niya na. Kung may award lamang sa pagpapaubaya, ay tiyak panalo na siya dahil ipinaubaya lang naman niya ang babaeng matagal niya nang sinisinta. Mabilis lumipas ang panahon at sa palagay ni Lance ay tumahimik na ang kanyang buhay. Lumipat na kasi siya ng apartment at sa ibang kumpanya na rin siya nagtatrabaho. Magmula kasi noon ay mas pinili niyang ibahin ang takbo ng kanyang landas at lumayo muna kay Mabel. Ngayon ay saktong 10 taon na ang nakalipas. Marami mang nagbago sa kanyang buhay, pero siya pa rin ang nag-iisang Lance Rodriguez. Nakapagpundar na rin siya ng bahay at lupa at nakabili ng sasakyan na hindi na sira-sira. Napromote na rin siya sa ilang taon niyang pagtatrabaho at siya na ngayon ang head director ng Alps Company. Lunes na Lunes noon at dahil may nakaabang pang meeting si Lance na ipinasa ng boss niya sa kanya, ay maaga siyang gumayak. Una siyang nagpunta sa isang shop at sumunod sa kumpanya ng Alps. Habang hinihintay ang elevator na bumukas, ay isang sigaw ang nagpatigil sa kanya. "Teka, teka!" sigaw ng babae. Hindi niya na ito nilingon dahil tiyak niyang sasabay lamang ito sa pagsakay sa elevator. Ngunit nang sa wakas ay magbukas na ang elevator, ay hinayaan ni Lance na maunang pumasok ang babae. At doon na siya nabigla na mamukhaan ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Saktong 1 dekada na ang nakalipas, pero kabisado niya pa rin ang mukha ni Mabel. Ganoon rin naman si Mabel, at bumalik lamang parehas ang ulirat nila nang magsara na ang pinto ng elevator. Parehas pa nilang sinubukang buksan iyon, pero hindi na nabuksan pa. Tumingin naman agad si Lance sa taas para alamin kung anong floor pupunta si Mabel, at nang malaman ay nagpasya siyang maghagdan na lamang. Pagdating nga sa 4th floor ay hindi niya na ininda ang hingal dahil mukha agad ni Mabel ang bumungad sa kanya. "Mabel?" Panimula niya kahit medyo hingal na hingal pa siya. "It's nice seeing you again, Lance." Nakangiting wika naman ni Mabel. Tipid lamang na nagngitian ang dalawa at nagpa siyang magkita mamaya sa may pinakamalapit na coffee shop. Bagay na nangyari naman dahil matapos ang meeting ni Lance ay nakita niya si Mabel na naghihintay sa loob ng shop. "I'm sorry kung medyo natagalan. Kanina ka pa?" "Around 5 minutes pa naman. Galing kasi ako ng mall. Namili ako ng mga kids stuff doon." Sa sinabing iyon ni Mabel ay biglang napatingin si Lance sa mga daliri nito at medyo nakahinga naman siya ng malalim nang makitang wala itong suot na singsing. "Kids stuff? May anak ka na?" "Oh gosh, Lance. Mukha lang akong may anak pero dalaga pa ako. Ang mga binili ko para sa anak ng kaibigan ko. Magdininang kasi ako at binyag niya ngayong Sabado." "I see. I'm sorry for asking that. Kumusta ka na? Kayo ni Clint?" "Matagal na kaming wala ni Clint." "How long? Sinaktan ka ba niya? Niloko?" "Chill! Walang nangyaring ganon. Parehas naming kagustuhan na maghiwalay na lang. Hindi na kasi nagwo-work at habang patagal ng patagal ay nagiging toxic lang kami parehas." "Really? So, sino na naman ang lucky guy ngayon after Clint?" "Walang lucky guy. Wala na rin akong planong maghanap pa dahil I'm turning 40 this coming 17. Parehas bumalik sa isipan ng dalawa ang pangako nila noon na kapag dumating na sila sa edad na 40 at wala pa silang mga pares ay sila na lamang ang magpapakasal.
Naisip mo agad ang naisip ko, no? Pagbibiro pa ni Mabel dito. Yeah, ako rin. Single at wala na rin akong planong maghanap pa. I mean, wala naman talaga akong naging girlfriend kahit noon pa man. Kaya palagay ko, I have no chance in love. So I guess, hihintayin ko pa ang 40th birthday mo bago kita ligawan after ilang years. Iyon ay kung papayag ka pa rin. Napangiti naman si Mabel dito. Siyempre naman, Lance, papayag pa rin ako. Promise is a promise. At nakalimutan ko rin palang sabihin sa'yo na noon pa man ay mahal na kita. Hindi mo lang talaga ako niligawan noon. Tawa nito. I'm sorry. Akala mo na hindi kita gusto. Ayan kasi, padalos-dalos ka. Lumayo ka pa. Pero heto na ulit tayo ngayon. Parang pinagtagpo ng tadhana. It's been 10 years pero wala pa rin nagbago. Yeah, wala pa rin. Except na lang sa matres ko. Nagtawanan pa ang dalawa at marami pang napag-usapan ng oras na iyon. Walang ilangan na nangyari dahil para lamang silang nawalay ng isang araw sa isa't isa. Mabilis lumipas ang ilan pang araw at dumating na nga ang ika-40 kaarawan ni Mabel. Kasabay ng bonggang party ay ang planong proposal naman ni Lance dito. Mangiyak-ngiyak naman si Mabel, lalo na nang lumuhod mismo ang binata sa harap niya, saksi ang maraming taong nakidalo sa party. Gusto kong sabihin na sana noon ko pa ito ginawa. Akala ko huli na ang lahat for the two of us. Pero ngayon, wala na akong sasayangin kahit isang segundo. Will you marry me, Mabel? Yes, I will marry you, Lance. Naghiyawan ang lahat ng naroon at nagyakapan na rin si Mabel at Lance. Marahil, nawalay man silang dalawa sa isa't isa, pero tadhana na ang gumawa ng paraan para matupad pa rin nila ang kanilang pangako, na sila'y magpapakasal at magsasama ng habang buhay. Ikinasal sila agad sa lumipas na ilang buwan at patuloy na nagmahalan. Inasam-asam din nila na magkaroon ng munting supling, pero kung hindi man iyon ibigay sa kanila, ay masaya pa rin sila sapagkat sila lamang dalawa ay sapat na para maging maligaya at masaya. At dito po nagtatapos ang isa na namang magandang kwento ng pag-ibig. Ako po si Rian. Thank you for listening.